Good morning mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa maganda kayong kalagayan at nasa ligtas na health sa lahat ng oras. Ang panig ng earth man kayo naroroon. Ngayon ay araw ng linggo, and kapag nasa bukid ka, konting pahinga lang ang araw ng linggo. The rest of the day ay work. Ayan. And ngayon ay naglilinis tayo ng maliit na parcel ng lote. At balak natin taniman ng balak natin taniman ng luya. Yan, itong loteng ito, itong part na to. Itong maliit na portion ng land na to. Ayan, hanggang dito sa may batong ito. Ayan. Yan ay tataniman natin ng luya. Para at least hindi man tayo makapagbenta, yung wag na tayong bumili, malaking bagay na dito. Kapag dito ka nakatira sa probinsya. Yung hindi ka nabibili ng mga pangangailangan mo sa pagluluto, napakalaking bagay na, napakalaking kaltas na nun sa budget. Na napakahirap hati-hatiin kapag medyo kapos ka sa pamimera, sabi nga. And dito kasi sa probinsya, kapag yung 1,000 mo napalitan, nabaryahan, naku po, wala nang kwenta. Hindi na yun 1,000, which is right naman, di ba? Pag ang 1,000 ay nabaryahan, hindi na yun 1,000. Ang ibig ko sabihin, kapag ang 1,000 dito ay nabaryahan, wala na, saglit lang yun, hindi na yung tatagal. So eto nga, sinasabi ko, malaking kabawasan sa budget itong yung hindi ka na bumibili ng mga panangkap sa pagluluto, yung mga gulayin hindi ka bumibili, yung mga panangkap tulad ng yung common pangsangkap sa luto, hindi ka na rin bumibili tulad ng luya, paminta. Yan, paminta, magtatanim din tayo ng paminta. Yung bawang sibuyas, medyo hindi pa ako nakakapagtanim yan, hindi pa ako nakasubok. Pero later on, magtatry din tayong magtanim ng bawang at paminta kung bawat bawang at sibuyas kung magkakaari dito sa ating lugar. So ngayon, ito yung ating project, magtanim ng luya. Ayan. And ayan, meron pa tayo ditong kaunting income para sa araw na ito. Luto na yung ating uling, which is one source of income para sa mga nakatira sa probinsya. Bukod pa dun sa ating walis tingting ng niyog. So nakakaraos din naman kahit papaano, basta wag ka lang reklamador. Sipag at tiyaga lang talaga kapag dito ka nakatira sa probinsya. Huwag mo na panghinayangan yung mga nakaraan mong mga sahod, which is hindi mo na kayang ibalik yun. So kung ano yun nandyan, yun na yung pagkasyahin. At by and by, makakaahon din tayo sa mga kinalalagay natin ngayong mga sitwasyon sa panahong ito. So mamaya papakita ko sa inyo yung ating natapos na project kapag nataniman natin ito ng luya at nalagyan na natin ng palapa ng niyog. Kasi dito nilalagyan ng palapa ng niyog, tinatakipan ng palapa ng niyog yung tanim na luya para hindi para ba hindi matuyo. Siguro ganun yung purpose ng pagtatanim, yung kalibkib. Tawag doon, kalibkib ba? Yung paglalagay ng palapa ng niyog kapag naitanim na yung luya. So later on ipapakita natin yung buong setup. So diyan lang po kayo, and I'll be back sooner. At ito na nga mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad,
nalagyan natin ng tanim na luya ang bawat sa mga ano na to, hukay-hukay na to. And tatakloban natin ito, tatabunan natin. Ayan, tatabunan natin isa-isa yan. Tabo ng baby. Paa nga lang dapat ipatabon dyan. Okay na yan. Ang lalim niya, mahirap kayo maghukay. Yan, mga kabrod. Ganyan lang yan, napakadali lang. Alam din yung marmo. Simple-simple, di ba? Mga kabrod. Ilang buwan lang at meron tayong sariling luya. So, ayan na nga mga kabrod, mga kaeksabrod. Natapos din ang ating project luya. Ayan. Nalagyan na natin ng takip. And hopefully ay dumami ang laman, maglaman ng marami itong ating tanim na ito. Nang sa gayon ay makatipid-tipid tayo sa budget kahit pambili man lang ng luya. Hindi na natin hinahangad na makapagbenta tayo. Ang tanging lais lang natin ay makatipid sa budget. Mahal kasi ang kilo ng luya ngayon. So ayan, yung hindi ka bumili ng luya malaking bagay na, malaking tapyas na sa budget, lalo na kung mahilig ka sa mga lutong ginataan o mga sinigang, yan, mga seafoods na sinigang, ay talagang malaking bagay yung hindi ka bumibili ng luya dahil alam naman nating isa sa pinakamahalagang panangkap sa pagluluto ng mga pang-ulam ay yung luya. And kung mahilig ka sa salabat, ayan, isa rin yan, isang malaking factor din yung halaga o presyo ng luya sa market. Kaya ka hindi iinom ng salabat dahil napakamahal ng luya. Pero kung mayroon kang tanim na ganito, kahit pag ano kamahal yung luya na yan, afford ka kasi meron kang sariling pagkukunan ng luya. So, yan lamang mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, ang ating update sa araw na ito. So, maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Bye-bye!